Sa paglabas ng chapter 118, tila nabaliktad ang lahat ng akala natin, dahil niloko tayo ni Brunhilde. Akala natin, purong tao si Kintoki, pero mali pala. Ang tunay na katotohanan ay nanggaling mismo kay Shuten Doji, hindi lang kalahating tao at demonyo si Kintoki, dahil sa kanyang mga ugat, dumadaloy ang dugo ng tao, demonyo, at Diyos. Isang lihim na sadyang itinago, at ngayon ay unti-unti nang nabubunyag. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Sa pagbabalik sa kanyang nakaraan, may isang detalye na hindi natin pwedeng baliwalain, ang ama ni Sakete Kintoki ay kahawig ng primordial god na si Golmir. Nagkataon lang ba ito, o sinadya? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Cooks, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 118. Demons and Humans. Sa pagpapatuloy ng kabanata, noong unang panahon, sa kabundukan ng Ashigarayama, may isang batang namumuhay ng malayo sa mundo ng tao. Isang batang higit sa karaniwan, mas malakas, mas matapang, at may pusong likas na mabait. Siya si Kentaro. Sa kailaliman ng bundok, dalawang lalaki ang abala sa pangunguha ng mga halamang gamot. Habang ginagawa ang kanilang trabaho, napunta ang usapan sa kakaibang pakiramdam na dulot ng lugar na iyon. Ayon sa mga kumakalat na chismis, may mga yamanba at demonyong naninirahan sa Ashigarayama. Hindi nagtagal, mas lumalim pa ang kanilang usapan, may mga bulong-bulungan daw na kamakailan lang, ang pinuno ng mga demonyo at ang mga tagasunod nito ay naghasik ng lagim sa kabisera. Walang pinipili, babae, bata, maging mga samurai, lahat ay pinaslang at kinain. Dahil sa takot, napagdesisyonan nilang umalis na agad sa lugar bago pa sila malasap ng sinasabing mga nilalang. Ngunit sa kanilang paglingon, may isang figurang unti-unting lumitaw mula sa dilim. Isang nakakatindig balahibong presensya. Sa isang iglap ng bamuka ang bibig nito, nagkagulo ang dalawa. Walang lingon-lingon, kumari pa sila ng takbo, kumbinsidong nakatagpo na nila ang demonyong kanilang kinatatakutan. Ngunit nang lumino ang lahat, isa lang pala itong batang demon na may dalang panggatong, nakasakay pa sa kanyang kaibigang oso. Siya si Kentaro. Napakamot na lang ang bata, tila naguguluhan. Hindi niya intensyong takutin ang sinuman. Napaisip tuloy siya, ganun ba talaga siya nakakatakot? Dahil lang ba sa nag-iisa niyang sungay? Pagbalik sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng mainit na tanawin, ang kanyang ina, si Yae, abalang nagluluto. Tahimik siyang napatingin sa anak, tila sinusuri kung may nagbago ba sa labas ng bundok. Wala naman, ayon kay Kentaro. Pareho pa rin ang mundo, malayo, at tila hindi sila tanggap. Inaya siya ng kanyang ina na kumain. Isang espesyal na putahe ang inihanda, isang mangkok ng mainit na sabaw na may iba't ibang kabute, paborito ni Kentaro, may kasamang inihaw na isda. Hindi na napigilan ng bata ang sarili, agad siyang lumapit at kumain ng buong sigla. Sa bawat subo, kitang-kita ang tuwa. Buong pagmamalaki niyang sinabi na ito na ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Ngumiti si Yae habang inaabutan siya ng isa pang mangkok, bahagyang sinaway dahil nagsasalita ito ng may laman ang bibig. Ngunit sa likod ng simpleng sandaling iyon, may napansin siya, ang mukha ni Kentaro, unti-unting sumasalamin sa alaala ng kanyang ama. Nagtaka ang bata, kaya nagsimulang magkwento si Yae. Ang kanyang ama, maingay, masiba, palautot at puno ng buhay. Isang taong may kakaibang kakayahang punuin ng init ang kanyang puso, parang araw na nagbibigay liwanag sa dilim. Kahit magkaiba ang kanilang mundo, siya bilang isang yamanba, at ang ama ni Kentaro bilang tao, pinili pa rin itong mahalin siya ng buong buo. Sa alaala ni Yae, sinabi pa raw ng ama ni Kentaro na ang sungay niya ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang pinagmulan. Isang bagay na hindi dapat ikahiya, kundi ipagmalaki. Tahimik na nakinig si Kentaro. Sa unang pagkakataon, nabuo sa isip niya ang imahe ng kanyang ama. Isang taong hindi niya nakilala, pero unti-unti niyang nauunawaan. Sana nakilala ko siya, mahina niyang sambit. Ngunit ngumiti si Yae at marahang sumagot, ang ngiti ni Kentaro ay hindi iba, kundi ngiti rin ng kanyang ama. Isang bagay na hindi niya kailanman dapat kalimutan. At sa simpleng hapagkainan, nagpatuloy ang kanilang masayang pagsasalo, mag-ina, namumuhay sa gitna ng katahimikan ng bundok. Malayo sa mga tao, ngunit puno ng init at pagmamahal. Ngunit ang katahimikang iyon, ay hindi magtatagal. Isang araw, habang abala si Kentaro sa pagpuputol ng puno at mahimbing namang natutulog ang kanyang kaibigang oso, may mga aninong lumitaw mula sa kagubatan. Mga mandirigmang armado, tahimik na nagmamasid. Isang batang may sungay, natagpuan sa kailaliman ng bundok.
Ang demonyo ng Ashigarayama, wika ng isang misteryosong lalaki. Dahan-dahan silang lumapit, sinusukat ang kanilang kalaban. Ngunit sa kanilang paningin, tila hindi ito ang inaasahan nila, mas bata, mas maliit, ngunit hindi nangangahulugang mahina. Huminto si Kentaro, ramdam ang presensya nila. Hindi niya lubos maintindihan ang mga paratang, ngunit malinaw ang intensyon ng mga ito. At doon, nagpakilala ang kanilang pinuno, si Minamoto no Yorimitsu, kasama ang kanyang mga kasamang kilala bilang Three Heavenly Kings, sina Yurabi no Suetake, Usui Seidemitsu, at Watanabe no Suna. Iisa ang kanilang pakay. Lipulin ng demonyo ng Ashigarayama. At sa kapalit nito, yaman, karangalan, at kasikatan. Sa harap ng isang batang walang muwang sa tunay na bangis ng mundo, may bumasag sa katahimikan, isang hamon. Lumapit at lumaban, iyon ang sigaw nila kay Kentaro. Agad umalalay ang oso, handang ipagtanggol siya. Pero si Kentaro, imbes na matakot, napatanong pa, may mapapala ba sila kung papatayin nila siya? Para sa mga lalaki, malinaw ang sagot. Kapag napatay nila ang isang demonyo, sisikat sila, yayaman, at magiging bayani sa mata ng iba. Isang buhay kapalit ng kasikatan. Hindi ito lubos na naintindihan ni Kentaro. Pero ramdam niya, masaya sila sa ideyang iyon. Tahimik siyang lumapit, saka itinarak ang kanyang palakol sa isang putol na puno. Pagkatapos, hinamon niya silang lumapit. Nagulat si Minamoto. Isang batang demonyo, lalaban ng walang sandata. Simple lang ang sagot ni Kentaro, kung gagamit siya ng palakol, mapapatay niya sila. Ayaw niya iyon. Kaya't lalaban siya ng walang armas. Ngunit sila, malaya, pwede silang umatake gamit ang kahit anong sandata, kahit sabay-sabay pa. Doon napangiti si Minamoto. May kakaiba sa batang demonyo. Isang lakas, at isang dangal na hindi niya inaasahan. Kaya't ibinaba rin niya ang kanyang katana. Kung lalaban siya, patas dapat. Walang dayaan. Walang pipigil. At nagsimula ang sagupaan. Hindi ito nagtagal. Ilang saglit lang, bumagsak ang lahat, isa-isa, walang malay. Si Minamoto at ang kanyang mga kasama, walang nagawa laban sa lakas ng batang kanilang hinamak. Habang pilit bumabangon, nakita niya si Kentaro, kinukuha muli ang palakol na kanina'y iniwan niya. Umupo si Minamoto, tinanggap ang pagkatalo, at humiling ng isang bagay, tapusin na siya. Pero hindi iyon ang nangyari. Sa halip, sumakay si Kentaro sa kanyang kaibigang oso. Nakangiti, parang walang naganap na labanan. Ipinakilala niya ang sarili niya. Para sa kanya, ang nangyari ay hindi laban, kundi laro. Isang masayang laro. Nagpasalamat pa siya sa kanila, tinawag silang kuya, at nagpaalam na parang walang bigat ang lahat. Kung gusto pa raw nilang makipaglaro, bumalik lang sila sa bundok. Baka sakaling makuha rin nila ang kasikatang hinahanap nila. Naiwan si Minamoto, tulala. Ang inaakala nilang masamang halimaw, hindi pala totoo. Samantala, pauwi si Kentaro na punong-puno ng saya. Ngayon lang siya nakausap ng taong hindi natakot sa kanya. Ngayon lang din siya nakipaglaban sa ganitong paraan. Ikinwento niya ito sa oso, kahit lagi naman silang naglalaro ng wrestling, iba ang lakas ng mga kuya na iyon. Sana raw bumalik pa sila. Habang papalubog ang araw, nagmadali silang umuwi. Pagpasok niya sa kanilang tahanan, agad niyang ibinahagi ang kanyang saya. May mga taong nakipaglaro sa kanya, kahit ang pakay daw ay patayin siya. Ngunit naputol ang kanyang kwento. Napansin niyang nakahiga lang ang kanyang ina. Tahimik, hindi gumagalaw. Lumapit siya, at doon niya nakita. Duguan ito at sugatan. Halos hindi na makabangon. Maging ang sungay nito'y binali. Natigilan si Kentaro. Sandaling hindi niya maunawaan ang kanyang nakikita. Ngunit agad din siyang kumilos, lumapit, nag-alala, paulit-ulit na nagtanong kung anong nangyari. Ngunit imbes na sagot, pag-aalala ang ibinalik ng kanyang ina. Mabuti raw at ligtas siya. Sa wakas, nagsalita rin ito. Hindi tao ang may gawa, kundi kapwa nila. Isa sa kanyang sariling lahi, isang parusa. Matagal na raw niyang alam na darating ang araw na ito. Dahil pinili niyang mamuhay kasama ng tao, tinalikuran niya ang batas ng kanilang lahi. At ang nagparusa sa kanya, si Shuten Doji, ang pinakakinatatakutang demonyo sa buong Japan. Hindi makapagsalita si Kentaro. Ipinagpatuloy ng kanyang ina, ang mga tulad nila ay hindi dapat nakikisalamuha sa tao. Pero nilabag niya iyon. At alam niyang hindi siya patatawarin kailanman. Sa kabila ng lahat, wala siyang pagsisisi. Dahil nagkaroon siya ng anak. Isang anak na mabait at mapagmahal. Malayo sa likas na bangis ng kanilang lahi. Humingi siya ng tawad dahil isinilang niya si Kentaro bilang isang demonyo.
Dahil sa sungay nito, naranasan nitong mag-isa, katakutin ng iba. Pero umiling si Kentaro. Hindi niya iyon ikinahihiya. Sa halip, ipinagmamalaki pa niya. Pareho sila ng kanyang ina, at para sa kanya, sapat na iyon. Hindi rin siya kailanman naging mag-isa. Nariyan ang kanyang ina. Nariyan ang kaibigan niyang oso, si Kumakichi. Hindi siya iniwan ng mga ito. Kaya hindi siya nalungkot, kahit kailan. Napangiti si Yae sa kabila ng kanyang kalagayan. Isang mabuting bata, iyon ang kanyang anak. At nagpapasalamat siya na si Kentaro ang naging bunga ng kanyang buhay. Hindi na napigilan ni Kentaro ang kanyang luha. Ramdam na niya ang paparating na pamamaalam. Humina ang tinig ng kanyang ina. Ngunit may iniwan itong huling paalala, huwag niyang kalilimutan ang mainit niyang ngiti. Isang ngiting minana niya sa kanyang ama. Dahil balang araw, iyon ang magdadala sa kanya ng pagmamahal ng iba. Sa huling sandali, binigkas ni Yae ang kanyang pagmamahal. At doon na siya tuluyang pumikit. Paulit-ulit na tinawag ni Kentaro ang kanyang ina. Hindi niya alam ang gagawin. Hanggang sa tuluyan niyang tanggapin, wala na ito. Pumanaw si Yae na may ngiti sa labi. Masaya. Dahil kahit isang beses sa kanyang buhay, naging ina siya ng isang batang ang puso ay hindi sa demonyo, kundi sa isang tunay na tao. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, sumigaw si Kentaro, mahal na mahal niya ang kanyang ina. At habang umaalingaw-ngaw ang kanyang tinig, isang bagay ang malinaw, ang batang iyon, na minsang tinawag na halimaw, ay may pusong mas dalisay pa kaysa sa karamihan. Matapos ang lahat, binigyan ni Kentaro at Kumakichi ng maayos at marangal na libing si Yae. Tahimik ang paligid habang nagdarasal si Kentaro, ngunit sa likod ng kanyang mga luha, may naglalagablab na galit. At doon nagsalita ang narrator, ayon sa Otogi Zoshi, sa bundok O, sa hilagang kanluran ng Kyoto, naninirahan ang isang demonyong kinatatakutan ng lahat, si Shuten Doji. Hindi siya maituturing na karaniwang nilalang. Pulang balat, gintong buhok, at kapangyarihang lampas sa tao, isa siyang halimaw na tila galing sa ibang mundo. Sa kanyang kuta, habang walang pakialam na kumakain, nasabi pa niya na ang laman ng samurai ay napakasarap nguyain. Pinamumunuan niya ang isang hukbo ng mga demonyo, malayang dumudukot ng tao kailanman niya gustuhin. Isa siyang bangungot na walang katapusan para sa buong kabisera. Ngunit sa araw na iyon, may dumating na hindi niya inaasahan. Isang bata, si Kentaro. Direkta niyang tinanong, siya ba si Shuten Doji? Siya ba ang pumatay sa kanyang ina? Napakunot noo si Shuten Doji. Sinong ina ang tinutukoy nito? Ngunit agad siyang natigilan nang mapansin ang nag-iisang sungay ng bata. Doon ipinakilala ni Kentaro ang sarili, anak siya ni Yae, mula sa bundok Ashigarayama. Sandaling natahimik ang demonyo. Hindi niya alam na nagkaanak si Yae. At ngayon, nakatayo sa harap niya ang batang iyon, ang lihim na itinago, ang buhay na isinakripisyo ng ina para protektahan. Ngunit sa halip na maantig, napailing si Shuten Doji. Sinayang lang daw ni Yae ang lahat. Iniligtas niya ang batang ito, para lamang kusang magpakamatay sa pagpasok sa teritoryo niya. Isang utos lang ang sumunod, patayin siya. Agad na sumugod ang mga demonyo. Ngunit hindi umurong si Kentaro. Kahit pa napapalibutan, hindi siya nag-atubiling sumabak. Bawat demonyong lalapit sa kanya, bumabagsak. Walang awa, walang pag-aalinlangan. Isa-isa niyang pinapatumba ang mga ito gamit ang kanyang palakol. Napansin ni Shuten Doji, bata pa lang, pero taglay na niya ang lakas at bangis ng isang tunay na mandirigma. Hindi na nagaksaya ng oras si Kentaro. Dumiretso siya kay Shuten Doji. Walang kapatawaran. Ngunit sa isang iglap, nahinto ang kanyang paglusob. Nahawakan ng demonyo ang kanyang kaliwang kamay, at bago pa siya makareaksyon, isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang mukha. Tumilapon ang kanyang katawan. At kasabay nito, naputol ang kanyang braso. Sumabog ang sakit, dumaloy ang dugo. At sa harap niya, si Shuten Doji, iniinom pa ang dugong tumutulo mula sa kanyang naputol na braso. At doon siya napangisi. Tulad ng inaasahan, manipis ang dugo. Hindi purong demonyo. Isang kalahati. Ipinaliwanag niya, tama lang ang ginawa niyang pagpatay kay Yae. Dahil kung hinayaan niya itong mabuhay, kahihiyan lang ang aidudulot nito sa kanilang lahi. Ang pagsilang kay Kentaro, isang kasalanan. Isang abominasyon. Nagngit-ngit si Kentaro. Hindi niya kayang palampasin ang paglapastangan sa kanyang ina. Dahan daw ang hinugot ni Shuten Doji ang kanyang katana, handa nang tapusin ang laban. Habang nakangisi, sinabi pa niyang kamukhang kamukha ni Kentaro ang kanyang ina, ang Yamanba na nakipagsiping sa isang tao. At sa isang iglap, winasiwas niya ang kanyang sandata, ngunit may sumalubong. Isang mabilis na galaw upang iligtas si Kentaro.
Si Minamoto. Kasama ang 3 Heavenly Kings, dumating sila sa tamang oras. Walang pag-aatubili, sumugod sila, kahit alam nilang maaaring ikamatay nila ito. Nagulat si Shuten Doji. At si Kentaro, natulala. Ang mga taong minsan niyang tinalo, ngayon, inililigtas siya. Sa gitna ng tensyon, napalibutan nila ang demonyo. Ipinaliwanag ni Minamoto na hindi na nila makita si Kentaro matapos silang buhayin nito sa Ashigarayama. Ilang araw nila siyang hinanap, hanggang sa matagpuan nila siya rito. Sa mismong lungga ng halimaw. At ang hamanin ito ng mag-isa. Isa iyong kabaliwan. Sa tonong may halong galit at pag-aalala, tinawag siya ni Watanabe na pinakatanga sa lahat. Samantala, nasabi naman ni Urabi na buti na lang at umabot sila. Napansin ni Kentaro ang sugat ni Minamoto. Malalim at delikado. Hindi niya maintindihan. Bakit siya tinutulungan? Isa lang naman siyang demonyo. Ngunit malinaw ang sagot ni Minamoto, lumaban si Kentaro ng buong puso. At higit pa roon, iniligtas niya ang buhay nila. Kaya para sa kanila, kaibigan siya. At ang kaibigan, hindi iniiwan. Kahit sa gitna ng kamatayan. Kaya patay kung patay na, basta hindi nila siya iiwan. Natigilan si Kentaro. Kaibigan. Ngayon lang niya narinig iyon, para sa kanya. Sumigaw si Minamoto, sila na ang bahala kay Shuten Doji. Ngunit sa gitna ng kanilang determinasyon, napangisi lamang ang demonyo. At unti-unti, nagbago ang kanyang anyo. Lalong lumaki ang kanyang katawan. Lalong naging halimaw. Para kay Shuten Doji, walang saysay ang bilang ng kalaban, isa man o apat, pare-pareho lang. Sa kanyang paningin, basura ang mga taong nagtatangkang humarap sa kanya. At ngayon, sa mas nakakatakot niyang anyo, lalo niyang pinatotohanan iyon. Napanganga sila. Sa isang iglap, kumilos si Shuten Doji. Diretso siyang sumugod. Handa si Minamoto, agad niyang hinarang ang atake upang protektahan si Kentaro. Ngunit sa isang marahas na pagwasiwas ng sandata ng demonyo, tumilapon silang lahat. Bumagsak si Minamoto, hindi na makabangon. At sa pagkakataong iyon, si Kentaro naman ang tumayo. Para protektahan ang kaibigan. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Minamoto. Tumakbo ka, iligtas mo ang sarili mo. Ngunit hindi na umatras si Kentaro. Buo na ang kanyang pasya. Tulad ng sinabi ni Minamoto, ang kaibigan, hindi iniiwan. Kahit pakapalit nito ang sariling buhay. Muling umalangaw-ngaw ang mapanlate na tinig ni Shuten Doji. Isang demonyong iniligtas ng tao, na ngayon nagtatanggol sa tao. Para sa kanya, wala nang mas kasuklam-suklam pa sa eksenang iyon. Kaya't walang pag-aatubili niyang hinatulan si Kentaro, mamatay na ito. At sumunod sa impyernong kinaroroonan ng kanyang ina. Ngunit sa sandaling iyon, may nagbago. Biglang nagliwanag ang putol na braso ni Kentaro. Sa gitna ng liwanag, buong lakas siyang sumigaw, hindi siya ang mapupunta sa impyerno. Kundi si Shuten Doji. At kasabay ng kanyang sigaw, isang pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Napaatras ang lahat, napuno ng alikabok ang paligid. Natarante si Minamoto, iniisip na tinamaan si Kentaro. Ngunit nang lumino ang tanawin. Maging si Shuten Doji ay napahinto. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Sa katawan ni Kentaro, may kumikislap na marka, isang rune na hindi pangkaraniwan. At higit pa roon, muling tumubo ang kanyang naputol na braso. Doon napagtanto ng demonyo ang katotohanan. Hindi lamang dugo ng tao at demonyo ang nasa batang ito. May halong dugo ng Diyos. Isang pambihirang kapangyarihan. Isang lakas na hindi pa niya kailanman nakita. At sa halip na umatras, lalo siyang naghangad, gusto niya ang kapangyarihang iyon. Para sa kanyang lahi. Ngunit huli na. Sa isang iglap, kumilos si Kentaro. Walang sandata. Walang pag-aalinlangan. Isang mahigpit na paghawak sa sandata ni Shuten Doji, at nagkaroon ng lamat ang napakalaking espada nito. Sumunod ang isa pang paggalaw, at tuluyan itong nabali. Kasabay ng lakas ng pag-ikot ni Kentaro, nabalian ng kaliwang braso ang demonyo. Isang tahimik na sandali ang sumunod. At sa gitna nito, malamig ngunit matatag na nagsalita si Kentaro. Tao man o demonyo, kalimutan mo na yan. Walang galit sa tinig. Kundi paninindigan. Ako ay ako lang. Si Kentaro. At sa sandaling iyon, ganap na nagising ang kanyang tunay na kapangyarihan. Hindi bilang tao. Hindi bilang demonyo. Kundi bilang isang nilalang na lumampas sa dalawang mundo. Isang batang may sariling landas, at sariling lakas. Sa paggising ng kapangyarihan ng Primordial God, ito na ang magiging katapusan ni Shuten Doji. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina